Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 25 ng Mayo 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7, 5 ng umaga. Alas 7:05 ng umaga. Araw po ngayon ng Linggo. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Kahapon nakita ko na sa YouTube na sumagot na si Arnel Ignacio. Yan po. Yan po ang tatalakayin natin ngayon. Ang title po ay Arnel Ignacio ngayon lang nagsalita pagkatapos ng isang linggo. Ayan po At natatawa na lang ako sa sinabi niya Opo. Nagulat daw siya o nabigla daw siya o nasyak daw siya kaya hindi siya agad nakapagsalita. Yun po Tapos ay ang sinalita lang niya ay hindi naman niya sinagutan yung katanungan po Hindi po sinagutan Opo. Ang sinabi lang niya ay mahal ko po kayo, sabi niya. Mga OFW, mahal ko po kayo. At nami-miss ko na kayo. Nami-miss ko na yung kwentuhan natin, tawanan natin. Yun ang sinabi niya. Ay hindi naman yun ang tinatanong po ng tao Pero po ang tatalakayin ko po dito, yung salitang mahal o yung I love you. Opo. Kasi yan po ang salita na masyadong na naaabuso. Opo. O nagagamit ng hindi tama. Opo. At yan po ang tatalakayin ko ngayon. At itong pagmamahal na ito ay kahit saan yan, pwede yan. Opo. At ang basis po natin o ang gagamitin kong basis ay ang Biblia. Opo. Para hindi po magbago. Opo. Kasi nga kung minsan nalilito na po ang tao Ano po ang sinabi ni Arnel Ignacio? Mga OFW, sabi niya OFW, mahal ko po kayo. Sabi niya di ba? Ay okay lang naman pero sa isang nag-aaral po ng Biblia ay kuwan lang yan, empty word. Opo. Empty word lang po yan. Walang kabuluhan o walang katuturan. Ay halos lahat po ng tao ay ganyan ang sinasabi hindi ba? Pero ito si Arnel Ignacio nga ay artista talaga. Opo, artista talaga. Yung pagkasalita niya, yung pagsabi niya, pag-pronounce niya, hindi ba? Ay talagang naandun hindi ba? Naandun yung bigay todo Mahal ko po kayo. Hindi ba? ay ako ay natatawa na lang po ako at mamaya ibibigay ko po yung Bible verse patungkol diyan. Kwan lang ako, hindi ako aalis dito sa salitang mahal ko po kayo o kaya I love you. Opo. O ano ba yung love o ang pagmamahal? Ngayon ay ang hindi niya sinagutan kasi dito, mga kababayan, mga minamahal, ang katanungan po ng mga tao o may nagsuplong kasi taga UWA din, nagtatrabaho dyan sa UWA at ito ay naganap pala itong bilihan na ito ng lupa na malapit dyan sa International Airport, Ninoy Aquino International Airport, malapit dyan.
ay bumili ang OWA ng lupa dyan. Ngayon, ang tinatanong ng mga tao, bakit bumili na hindi alam ng board o hindi inapurbahan ng board? Yan po. Bakit mag-isa lang ni Arnel Ignacio o yung mga kasamahan niya na hindi naman legal na dapat humawak ng bilihan ay sila ang humawak? Mga kuan ata lang yung itinalaga niya ay yung board ang dapat na sisita dyan. Ang lupa pala ay, kung tama yung narinig ko, ay halos mag 7,000 lang square meters. Wala pang ang 1 hektarya Oh, wala pang 1 hektarya. Ang 1 hektarya po kasi ay 10,000 square meter. Kung kayo po ay nag-aral sa public school, sa elementary, dyan sa mga probinsya, halos lahat po ng school, yung elementary school po ay 1 hektarya yan. Opo. Lalo na yung mga sinaunang school, sa probinsya po 1 hektarya yan. Ay maliit lang ng bahagya kasi almost 7,000 hectares daw 6,000 something ata 700 Opo, square meter na binili po ng 1.4 billion. Opo, at ang narinig ko pa ay tatayuan daw ng underground city. Ay ako po ay natatawa na lang ako kasi nga ako ay sanay po ako sa construction Opo. At napasabak po ako sa high-rise building, yung mga 30-story building. Ang experience ko dyan mga 3 years. Kaya kabisado ko po yung ginagawa dyan. Mahirap pong maghukay dyan sa area na yan kasi nga 10 feet ay tubig na yan Paano mong gagawin na underground city yan? Ay di mas mahal pa yung gagastusin mo. Hindi ba? Kisa dun sa lupa. Yung paghukay nga lang Yung pag-excavate, ang hirap na yan Ngayon, kung sa bandang Pasig yan, ay doon pwedeng hukayin yung lupa at usually kasi po ang high-rise building 3 story yan pababa. Hinuhukay yan at naandun yung mga garahe, mga equipment naandun sa baba. Mayroon ding doon kung minsan yung from ground floor, yung isang palapag ay commercial complex na yan. Ganun po. Tapos yung susunod doon, mga garahe. Yung susunod doon sa baba ay mga equipment na andun. Ngayon, ang garahe na naman na susunod nasa 5th floor. Yan, mga garahe na naman yan. Pero yung first floor, second floor, third floor, fourth floor, mga mga commercial complex at saka mga opisina. Ganun po yan. Tapos yung siguro 3 level ang garahe, yung susunod doon mga residential condominium na o kaya ay yung na din, yung bumibili ng yung bachelor ganyan o yung mga binibinta na yan hanggang na doon sa 30 story. Pagdating doon sa 30 story rooftop, ang may-ari niyan yung may-ari ng building. Kung 3 sila, 4 sila, paghahati-hatian nila yan. Penthouse ang tawag dyan. Ganun po yan
So, alam ko, yung paghukay dyan ay problema na yan eh. Kung ang pagkarinig ko po ay 45 meters down eh. Gagawa sila ng underground city eh. Ewan ko lang ano. yung yung pagkuan lang nun ay mahal na eh. Baka mahal pa sa lupa. Opo. Sinisir ko lang po bago ako pupunta dito sa Bible verse. I-define po natin ano yung salita na pagmamahal in accordance with the Bible. Pero bago po ang lahat ay hayaan niyo muna po na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. At pasalamatan po ito po sila si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacoor, Pampanga. Salamat po sa inyong lahat. Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Josalan Elenita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mambura Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Quirtiquio, Juna M, Reynaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Pleasure E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad Doy Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Elay, Jun D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermehinel Dugarde, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintag, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Gaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Arta Tago, Dimjus Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonel, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo ay tuloy-tuloy na sa ating diskusyon. Ang sinasabi po ni Arnel Ignacio o ang sagot niya doon sa katanungan sa kanya na hindi naman niya sinasagot ay mga OFW, mahal ko po kayo. Yan ang sinasabi niya o yun ang kasagutan niya . At yan po ang i-discuss natin diyan. Ano ba talaga itong pagmamahal po na naaabuso na yan . Ito po sa John 14 verse 16, if you love me, sabi po ni Jesus Christ, if you love me, keep my commandments. Sabi po ni Jesus Christ. Pero kumuha pa ako ng ibang translation, if you love me, obey my commandments. Ayan po. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Kaya yan po ang basihan kung
paano mo ipakita na mahal mo yung isang tao o grupo ng tao o kung ano man yan, kung bansa mo, hindi ba? Ang sabi po ni Jesus Christ, if you love me, you will obey my commandments. Ayan po. Oh, ay bakit ito si Arnel ay iba ang ginagawa, hindi ba? Oh. Ngayon ay Romans, itataas ko lang po ha. Romans 13 verse 10. Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Ayan po ang sinabi ni Apostle Paul. Love does not harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Yan po ang sagot, ang isang kasagutan diyan. Hindi nagkakaroon ng paninira o yung harm. Hindi nasasaktan yung neighbor mo. Ay ano ba ang ginawa ni Arnel Ignacio? Ay mag-isa niya dinesisyonan niya nabibili ng ganong luti, 1.4 billion na wala pa palang isang ektarya yan. Ngayon ay ang sinasabi niya ay nakapangalan naman daw sa gobyerno ng Pilipinas o sa OWA, nakapangalan sa OWA para gamitin ata ay magtatayo ng building. Ay ang unang sinisita hindi nga makapagpatayo ng mataas na building dyan kasi nga malapit sa airport. Ngayon ay ang plano pala nila ay underground. Yun aywan ko lang kung totoo yun o hindi. Pero ito nga bakit? Kasi yung una kasi ay, if you love me, you will obey my commandments. Ang sabi po ni Jesus Christ. Ay, ang command kasi sa kanya, kung papasok sa ganyan, ang utos po ng batas sa kanya, at alam niya yan, kasi nga administrator siya Kailangan aapurbahan ng board. Pag-aaralan yan. Hindi siya mag-isa. Opo. Ay kaya nga questionable yung love dyan. At itong pangalawa, does no harm to a neighbor. Kailangan hindi ka nakakagawa ng kapinsalaan doon sa kung sino man yan. At kung yan ay pira ng gobyerno yan, ay hindi lang OFW yan Although na ako naniniwala na malaki po ang pira ng OFW, napakalaki po niyan. Kasi bilangin mo na lang ang umaalis araw-araw At wala pong hinto yan. Ilan ang umaalis sa isang araw? Ay kung mga bago po yan, ay ako, experience ko mayroon pong insurance Opo, mayroon Ngayon kung returning OFW ka lang, maaring wala kasi nga may sarili ka ng kontrata Pero pag first time ka o first company, yung kontrata kasi dumadaan na sa sa OWA Ngayon ay magbayad ka ng insurance. Opo. Ay ang laki po niyan. Yung una akong nag-abroad, that is 1987. Opo. Aywan ko kung ilan yung insurance na ibinayad namin dyan. Protection daw yon kung ano man ang mangyari sa amin. Ganon. Pwede kaming babalik. O kung may problema, yun, protection daw yun. Yung insurance. Mahigit 1,000 .
mahigit 1,000, ay wala na yun. Pag nakuha na nila yun, ay wala na. Oh, hindi ba? Insurance lang po yun. Ay yung iba pa, yung may mga kwan pa, babayarin ka dyan sa uwa. Oh, ang dami pong pira niyan. At yung pinakahuli ngayon, yung ang pinagkakapirahan nila dyan, yung insurance sa health. Yan po. Mayroon nun, compulsory na ata. Nung kami nag-a-abroad, wala yan eh. At inilalaban nga yan ng mga, lalo na yun sa Saudi Arabia, bakit kami kukuha ng health insurance pa dyan sa gobyerno ng Pilipinas? Dito sa sagot na ng Saudi yan. O yung kumpanya, kasama na dun sa, yung kumpanya po na mag-recruit sa inyo, kasama na yung health insurance. Opo. Kahit anong gastos dun, sagot nila. Kung nagkasakit ka sa ospital, sagot nila. Ay yung iba po pinuputol ang kamay, ayaw nila eh. Ha? Ayaw nila. Libre yun. Kasi nadisgrasya ay kailangan putulin ang kamay. Yung daliri, ganyan, ay ayaw nung nadisgrasya, ayaw ko, sabi niya. Libre ito, sabi ng kwan. Kasi, nadisgrasya po eh. Ayaw ko, sabi niya. Ganun po. Walang gastos po doon. Kung ma-hospital ka dahil na high blood ka, wala pong gastos. Pero nga, ayan, compulsory na ata ngayon eh. Yung healthcare. Ayan po ang isa sa napakalaking kwan dyan. Pinaggagalingan ng pera. Opo. Pero nga, yung isa nga, yung insurance, yung sa, kung ano man ang mangyari sa iyo doon sa abroad, ay sasagutin nila lahat. Yung pauwi, ganyan, ganun. Pero, balik po tayo dito. Ano ba ang sinasabi ng Biblia? 1 Corinthians 13 verse 4 hanggang 8. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no account of wrongs. Love takes no pleasure in evil, but rejoices in the truth. It bears all things, believes all things, hope all things, endure all things. Love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be restrained. Where there is knowledge, it will be diminished. Ayan po ang nakasulat. Mahaba po ito, pero i-explain ko na lang, Love is patient, wala pong problema dyan. Love is kind, wala pong problema dyan. It does not envy. Ito ay problema ito kasi yung iba ay may envy eh. Hindi ba? Naglilingkod dahil may envy. Gusto niya mapunta sa kanya ang mga papuri. Ayan po, So, problema na yon. It does not boast. Hindi nagmamayabang. It is not proud. Ganon din yan, Proud ay parang mayabang din yan eh. It is not rude. Hindi lapastangan, hindi ba? It is not self-seeking. Dito, babagsak na naman eh.
Ang love kasi kaya magsakripisyo. Isasakripisyo mo yung mga kapakanan mo. Pero pag ang nilalakad mo ay kapakanan mo, self-centered yan o self-seeking yan, makasarili. O ayan, hindi ba? O pinapaliwanag ko lang yung mga salita na mahirap para maintindihan natin. It is not easily angered o hindi agad nagagalit. It keeps no record of wrongs. Ayan po, hindi po ah, nagtatala ng mga kasalanan mo. Kasi nga, pag itinatala yung kasalanan, ay later on, ay isusumbat po yan eh. So, yung love talaga, ang sabi po ng Biblia, keeps no record of wrong. Hinahayaan na lang. Ganun po yan. Love takes no pleasure in evil. O ayan po, dito, babagsak na eh, hindi ba? Kung evil yan, wag mo nang gawin yan. Ay ano ba ang ginawa nito ni Arnel Ignacio? Ay yun nga, ay sila lang ang naglakad, hindi ba? Evil po yan. Kasi nga, paglabag na sa batas yan eh. Inaatasan po ang board na nila yan, i-approve nila yan. Ay bakit wala? Hindi ba? Hindi inaprubahan ng board. Di evil na yan. But rejoice in the truth. Kung ano yung totoo, ay kahit ano yan, kahit mahirap yan o kahit na may kaunting mali o ay rejoice ka dun dahil yun ang truth. Opo. Kasi nga ang tao kung minsan ay nagkakamali ay hindi dapat itago yun. Yun ang ibig sabihin yan. Rejoices in the truth. It bears all things. Dinadala lahat. Binabata lahat. Kasi kung minsan umiiwas na kung nasusukol na, hindi ba? Katulad ng ganyan ay ayaw niyang sagutin, hindi ba? Bakit ba kayo lang ang lumakad niyan? 1.4 billion yan. It bears all things. Dapat pangatawanan niya yan. Ipaliwanag niya. Love never fails. Hindi. Believe all things. Hope all things. Ayan po ang tunay na pag-ibig ay yung kahit na halos wala ng pag-asa, pero may pag-asa pa rin. Yun endures all things. Napagtsatsagaan yung lahat ng bagay. Love never fails. But where there are prophecy, they will cease. Oo nga, kung minsan yung mga hula, yung mga propesya, hindi natutupad po hindi natutupad. Opo. Yung nga, yung hula ni Jonah, hindi ba? Gugunawin yung Nineveh, hindi natupad eh. When there are prophecies, they will cease. When there are tongues, yung speaking of tongues, yung nakakapagsalita ka ng ibang salita, foreign sa'yo, na hindi mo dating sinasalita, they will restrain. May hangganan yan. Opo. Where there is knowledge, yung knowledge din, yung ating kaalaman, hindi ba? Mayroon, it will diminish o nagiging obsolete. Ayan po pero pag may love, ay never fails. Yan po ang ibig sabihin niyan. Love never fails. Sige po at hanggang dito na lang po at palagay ko ay may naintindihan tayo o may nakuha tayo na wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At yan po ang dalangin ko bago po ako mag-umpisa, na sa ating pakikinig po ay bigyan tayo ng Panginoon na wisdom. At yan nga ang tinalakay ko ngayon. Ano ba ang love na sinasabi ni Arnel Ignacio na mahal ko po kayo mga OFW? Ay ito po ang pagbasihan natin. Sige po at hanggang dito na lang po at
At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.